Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, merong kalampag dito sa driver side. Chinek ko na yan mga boss sa pang-ilalim. Wala namang sira dito sa suspension arm. Sa shock absorber, wala din. Kaya ang ginawa ko, kakalasin ko ngayon itong battery niya para ma-check ko itong transmission support kung meron siyang damage. Ito kasing transmission support na gusto kong check upin is nakapwesto dito sa ilalim ng battery. Kaya kailangan tanggalin muna itong battery para makita ko yung standing ng transmission support kung meron na ba siyang sira at kung kailangan na siyang palitan. Sa pagtanggal ng battery mga boss, madali lang naman. Tanggalin mo lang itong bracket niya at yung terminal na positive at negative at matatanggal mo na itong battery. Siyempre naman mga boss, kasama sa tatanggalin mo itong housing ng battery, pero dahil nakakapit yung ECU dyan, tatanggalin mo yung dalawang nut dito sa ECU para bumitaw siya dito sa housing ng battery. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 10 para maluwagan mo yung 4 na nut dito sa housing ng battery. At pag natanggal mo na yung 4 na nut, may dalawang nakakapit pa dyan na plastic clip na holder ng harness, tanggalin mo rin yan para tuluyan mo na matanggal itong housing ng battery mo. At bago mo luwagan yung 5 bolt dito sa transmission support, dapat nakatukod na itong jack mo dito sa transmission. Para pag tinanggal mo na itong transmission support mo, meron siyang nakaalalay at hindi ka mahirapan sa pagbunot nitong transmission support mo. Ganon din pag pinalitan mo ng bago itong transmission support mo at inilagay mo na, hindi ka mahihirapan sa pagkabit. Basta yung position ng transmission is wag magbabago. Ganyan mga boss ang gawin yung diskarte pag magpapalit kayo ng transmission support para hindi kayo nahihirapan. Balik tayo dito sa support mga boss. Dahil natanggal ko na yung center bolt na number 17 dito sa transmission support, meron pa yung mga boss 4 na bolt na number 14. Kung nakikita nyo itong tinatanggal ko sa ibabaw, number 14 niya na bolt, dalawa yan sa ibabaw. Tapos dito naman mga boss sa ilalim, ayun yung tinatanggal ko, ginamitan ko ng combination wrench. Number 14 din yan mga boss ha, dalawa rin yan, kabilaan yan na side, tatanggalin nyo rin yung 2 bolt na number 14 dyan. Ayan mga boss, natanggal ko na yung pangatlong bolt na number 14, ito na ngayon yung pang-4 nya. Medyo masikip yung position ng 2 bolt dito sa ilalim mga boss, pero kaya nyo tanggalin yan, o diba tanggal na siya. Pwede mo na ngayon iangat itong transmission support mo, o ayan siya ngayon. Kung makikita nyo mga boss, meron na siyang biya, kaya kumakalampag na ito. Dito ako tumakbo sa Pagoda Auto Supply. Ang problema, wala silang stock. At kung meron daw makukuha, original, wala daw replacement. Wala na ako magagawa. Sira na ito Kaya ito na mga boss, after ng paghihintay, dumating na itong in-order ko. Original naman talaga yung ibinigay sa akin. At syempre naman, bago ko naman dalhin yung pyesa, pinamats ko muna yan kung talagang parehas sila. Para wala nang balikan, hindi naman masama yun Kung makikita nyo mga boss, diba? Magkaiba sila. Yung isa bago, yung isa luma. Pero same ng itsura. Good na good. Ano mo? Okay sir, maraming salamat. Okay. Sasabok ko, mahal kita. Okay. Ito na mga boss, yung bagong transmission support. Ilalagay ko na yan. Makikita nyo, diba? Hindi ako mahihirapan dyan kasi nga, yung pagkakajack ko is hindi ko siya binago. Iningatan ko na huwag siyang magbago talaga para pag inilagay ko itong bagong transmission support, hindi ako mahirapan. Ang magkakaroon lang ng problema dyan mga boss, syempre yung luma, medyo pitpit na yung rubber nun, kaya medyo bumaba itong transmission. Kaya ang gagawin ko dyan mamaya, makikita nyo, iaangat ko lang yung transmission, sisentro na yung paglagay ko ng center bolt dito sa transmission support. Dahil nailagay ko na yung 4 na bolt mga boss, ayan, yung 2 sa ilalim, nakita nyo di ba? Ang gagawin ko ngayon dyan, gagamit ako ng combination wrench. Hihigpitan ko muna yung sa ilalim mga boss, yan ang uunahin kong higpitan. Tapos pag nahigpitan ko na yung isa sa ilalim, ito naman sa kabilang side ako. Ayan, nakita nyo di ba? Hinigpitan ko na rin yan. Basta sentro mga boss, hindi ka mahirapan maghigpit ng mga tornilyo or ng bolt. Tapos dito naman sa ibabaw, hihigpitan ko na rin yan, yung 2 bolt dito sa ibabaw. Number 14 yan mga boss ha, ang gagamitin yung socket wrench. Tapos dito naman ngayon ako sa center bolt ng transmission support. Nakita nyo di ba? Mataas itong transmission support, mababa itong transmission. Kaya ang gagawin nyo dyan mga boss, i-jack nyo yan, itataas nyo siya para lumebel siya dun sa butas ng transmission support. Siyempre naman habang ginajack nyo yan, sisilipin nyo rin kung sentro na. Gaya nito mga boss, sumentro na yung butas niya dito sa transmission support. Pwede mo na ngayon ilagay itong number 17 na bolt. Tapos gamit ka ng box wrench na number 17, higpitan mo na yan. Sa paghigpit niyan mga boss, siguraduhin mong mahigpit talaga siya. Hindi pa pwedeng maluwag yan.
Kung makikita nyo mga boss, nung hinigpitan ko yan, pinalo ko pa yan para sigurado lang. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong bracket ng coolant reservoir dito sa transmission support. Meron yan 2 bolt na number 10, higpitan mo ng maayos. Tapos ilagay mo na itong housing ng battery mo. Tsaka mo i-bracket dyan itong ECU mo. Meron yan 2 nut na number 10. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo sa 2 nut dito sa ECU mga boss, kasi maselan yan. Hindi yan pwedeng kakalog-kalog. At pag okay na, iayos mo maigi yung pagkakasentro ng housing ng battery mo, para may isentro mo itong 4 na bolt na number 10 at may kabit mo ng maayos. Pag naipakapit mo na yan sa thread niya, gumamit ka ngayon ng socket wrench sa number 10. Tsaka mo ngayon siya higpitan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo nang ilagay itong tray ng battery. Tsaka mo ngayon isunod sa ilalagay itong battery mo. At pag okay na yung pagkakalapat ng battery mo dito sa tray niya, pwede mo na ngayon ilagay itong bracket ng battery mo. Ikalawit mo lang yan dito sa ilalim, tapos dito sa ibabaw, i-balance mo lang yung pagkakalagay mo ng bracket para balanse yung pagkakahigpit mo ng mga nut. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong positive terminal ng battery mo. Gamit ka ng box wrench sa number 10, higpitan mo yan. Tapos isunod mo naman yung negative. Ganon din mga boss, gamit ka din uli ng box wrench sa number 10, higpitan mo yung nut nyan. At syempre naman yung pinakamahalaga sa lahat, baka makalimutan mong tanggalin itong ginamit mong jack na pinantukod mo dito sa transmission. Isang paalala lang yan. At muli, maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!